Pearl Hung, so ang tanong, saan kadalasan nilalagay ng tao ang pera nila? Usually, ang sagot, sa bangko. Pero actually, alam nyo ba na may tinatawag tayong inflation rate? Ang inflation rate, ito po yung pagbawas ng value ng pera ng tao. So last year, magkano ba ang inflation rate natin? Marami sa atin hindi ito alam at nanonood lang sa balita. Pero actually, ang inflation rate last year was 4.17%. Pag ang pera mo nilalagay mo sa bangko, tumutubo naman siya or may tinatawag tayong interest. But, magkano ba ang interest sa bangko? Malamang marami sa atin hindi natin alam yon. For example, bibigyan ko ng figures. Ang interest ng bangko, if you have 5 million in the bank at hindi mo siya ginalaw ng 1 year, ang interest ng 5 million mo is just 1%. So, ibig sabihin, for example, may isang tao nakabenta ng lupa. Yung lupa na yon na napagbentahan niya 5 milyon, ayaw niya gastusin, ayaw niya mag-invest, ayaw niya ilagay kung saan, at nilagay lang sa bangko kasi gusto niyang maging safe. Tumubo ng 1% because of the bank, and nabawasan ng 4.17% because of the inflation rate. So, ang 5 milyon mo sa bangko, ilang percent ang nalugi sa'yo? 3.17%. Kaya, alam mo ba, maraming tao, akala nila savings is good. Actually, it's good, but for me, don't let your savings be just savings. Kasi ang pera mo, talo ka sa inflation rate. Marami bang natutunan? And for me, kung may natutunan ka dito, mas marami ka pang matutunan sa mga next na sasabihin ko. Now, we go to this. May 4 na klase kung paano kumikita ng pera ang tao. For example, may tinatawag tayong employment, self-employment, business, and investment. Employment, ano to? Ito yung mga tao na usually sila yung nagtatrabaho at meron silang boss, meron silang sweldo na 15, 30. Self-employment, ito yung mga taong nagnenegosyo pero sila rin yung tao sa sarili ng negosyo. For example, may-ari ng bigasan. Ang tawag sa kanila, self-employed. Para kasi sa atin, pag may bigasan ka na, pag ikaw may pwesto, ang tawag sa negosyante na. But as per Robert Kiyosaki, ang self-employed, ito yung mga nagnenegosyo, but sila rin yung nagbabantay. Alright? At marami sa atin nandito. Business, paano daw masasabi na business ang ginagawa ng tao? Business ang ginagawa mo if ang negosyo mo ay tumatakbo kahit wala ka. For example, Jollibee. Sino bang may-ari ng Jollibee? Yung may-ari ng Jollibee, siya ba ang nagbukas ng pinto at nagsabi na, "Welcome to Jollibee, sir. Welcome to Jollibee, ma'am." Siya ba nagbantay sa'yo? Siya ba kumuha ng orders mo? Hindi. Pero, kumikita ba siya? Yes. Or yung mga ibang tao, kumikita sa sarili nilang investment or sa sarili nilang pera. So, ito yung mga tinatawag natin na 4 na klase kung paano kumikita ng pera yung tao. At alam mo ba, na 95% of the people, they choose employment and self-employment. Only 5% lang ang nagbo-business at nag-i-invest. Pero alam nyo ba, sa panahon ngayon, 5% ng yaman ng buong mundo, ang naghahati po niyan is the 95% of the people na nabelong sa employment and self-employed quadrant. And the rest, 95% of world wealth, sobrang dami nun. Ang 95% na yun, ang naghahati-hati is the 5% of the population na ang ginagawa ay business and investment. Ngayon, kung tatanungin mo ako, paano nga ba yumaman sa buhay or paano maging asensado? So for me, it's just that kailangan mo talaga mag-business at mag-invest. Pero ang tanong mo sa akin ngayon, Pearl, hindi naman tinuro sa akin yan ng nanay ko. Sasagutin kita ngayon. Kaya gano'n nangyari, it's that, nung unang panahon, isa lang kami trabaho sa pamilya, buhay na. Usually lalaki lang, ang babae nasa bahay lang yan. Pero sa panahon ngayon, 2 na may trabaho sa pamilya. Kulang pa rin. Ibig sabihin, nag-iiba kung paano tayo kumikita ng pera. Ibig sabihin, ang economy natin nag-evolve. So, dapat ang mindset din natin nag-evolve. Correct? Pansinin nyo, anong tinuturo sa atin ng mga magulang natin? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Pero kung papansinin nyo, here in the Philippines, most of the rich people, ano ang nationality nila? Chinese. Ang Chinese, paano mag-isip? Anong sasabi sa anak? Anak, ikaw habang bata pa, ikaw bantay ating negosyo. Di ba? Ganun yun. Para paglaki mo, ikaw may-ari ating negosyo.
So sa dalawang mindset, sabi nga sa akin ng mentor ko, Pearl, there's no poor people, only poor mindset. Kaya ganun nangyayari. Sa dalawang yon, yung isa maghanap ng trabaho, isa para magnegosyo, tingin mo, sino more likely to succeed? Of course, that person na nag-iisip na magnegosyo. Kaya that's why I'm telling you this, because the economy is evolving so much right now. It's changing rapidly. Kaya dapat ang mindset din natin dapat nag-evolve. Kaya ang dapat natin gawin is for us to do business and investment. Ngayon, nandito naman tayo sa dalawang diskarte ng tao kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Para mas maintindihan mo, ang dami kasi mga tao, they're asking, bakit ganun? Ito pa rin ang nagiging life ko ngayon, hindi pa rin ako nakaka-get ahead. Walang mali. Ang mali lang or ang kulang lang is their mindset or the knowledge that they have. Now, I'm gonna teach you right now kung ano yung mga diskarte ng mayayaman, ba't sila lalong yung mayaman. Alright? Ngayon, may tinatawag tayong law of singleness and law of leverage. Dalawa lang po yan. Law of singleness, ano to? Ito po yung mga tao na nagtatrabaho pero mag-isa lang silang nagtatrabaho. Or sa kanila lang mismong sariling kakayahan at abilidad umaasa. One example of law of singleness is employment. Paano to? Mag-isa, required everyday pumasok, pag nagkasakit, may kita wala. So, ibig sabihin nito, ito yung mga taong no work, no pay. Wala namang mali doon, pero yun kasi yung diskarte nila. Sila yung mga tao na they have to work every day for them to earn. If they don't work, they won't have income. Okay? Now, another law of singleness is tinatawag nating self-employment. Ano itong mga self-employed? Ganun pa rin, mag-isa, required everyday pumasok. Pag nagbakasyon, may kita wala. Wala. Kasi sila lang din mismo nagtatrabaho sa sarili nila. For example, ng mga self-employed, ano to? Ito po yung mga may-ari ng negosyo, mga doctor, mga abogado, mga may-ari ng sari-sari store, sila po ay nagne-negosyo, pero sila rin ang nagbabantay sa negosyo nila. So, ganun din. No work, no pay. Now, meron naman isang diskarte ng mga mayayaman, ba't sila yung mayaman? At ituturo ko sa inyo ngayon. Ang tawag nun is the law of leverage. Paano to? Ibig sabihin ng leverage, ito yung tipong no work pero with pay ka na. Pwede ba yun? Yes, pwede yun. Actually, maraming taong gumagawa nito. Kaya lang, this is not being taught in school. Kasi syempre, it's for you to find out. At buti na lang napanood mo tong video na to. One example of that is Mr. Lucio Tan. Si Lucio Tan, siya po yung may-ari ng Fortune Tobacco. Siya po may-ari ng Foremost Farm in Davao. Siya po yung may-ari ng Asia Brewery, Eaton Group of Companies, Philippine National Bank, Logistics, meron din siya. At siya rin po yung may-ari ng UE. Meron siyang malls in China and Hawaii, Allied Banking Corporation, Century Park, and Tanduay Distillery, and many more. So si Lucio Tan, total marami siyang negosyo. Ngayon, anong dumami sa kanya? It's the people working under him. So Lucio Tan right now has 40,000 plus employees who will work 8 hours a day. So si Lucio Tan mismo ay merong 320,000 hours per day. Imagine. Samantalang tayo, if we'll just use the law of singleness, if you will work 8 hours a day, that's 5 days in a week, you work for 50 weeks for a year, and work for 40 years. Alam nyo ba, kung ikaw ay walang absent, at wala kang late, all of your life, ang total working hours mo is 80,000 hours. If we are doing the law of singleness. Samantalang si Lucio Tan, ang 80,000 hours niya na almost whole of your life na is only 2 hours niya lang because he used the law of leverage. And next, pag-usapan naman natin ng income. Alam mo ba, kung si Lucio Tan ay kumikita ng 10 pesos per hour, malaki-maliit. Kung ikaw babayaran ng 10 pesos per hour na sweldo, maliit, di ba? Malamang hindi mo tatanggapin yung trabaho. But if Lucio Tan is earning 10 pesos per hour, alam mo ba, na in one day, meron po siyang 3.2 million. And in 3 days, meron po siyang 9.6 million in 3 days if he is just earning 10 pesos per hour. Samantalang if we will do the law of singleness, kasi ayaw natin magparami, gusto natin tayo lang talaga mag-isa, if you are being paid 120 per hour, 120 per hour, malaki or maliit, pwede na siya actually. Kung ikaw daw po ay binabayaran ng 120 per hour, i-times natin yan sa 40. Alam mo ba, meron ka ring 9.6 million, but in 40 years. At yun ay
kung naitatabi mo kung ano yung sinusweldo mo. Pero actually, usually, kung ano yung sinusweldo natin, sakto lang siya pang araw-araw. Kaya para sa akin, it's really, really important from law of singleness, tumawid ka sa maglo-law of leverage. So, meron tayong tinatawag na financial statement of the poor at financial statement of the rich. So, pag-uusapan muna natin ang financial statement of the poor. Paano to? May tinatawag tayong income, may tinatawag tayong expense, alam niyo naman itong dalawa, assets, and liabilities. Assets, ano to? Assets are the money-making machines, okay? Liabilities, ito naman yung pinaglalagyan mo ng pera na hindi ka naman tumutubo ng pera. Now, marami sa atin, paano daw yung financial statement of the poor if they focus on having a big income, not building assets. Pero actually, if ganun daw po ang iniisip mo, you're one step closer of being broke. Why? If one day that it happens na you stop working at magkasakit, anong mangyayari? Do you still have other money-making machines? Gone. Maraming tao, pag nagkasweldo sila, nilalagay nila yun sa liabilities. Bibili ng bagong cellphone, yung 13th month pay sa nilalagay, bibili ng bagong sofa, bagong TV, magsha-shopping. Ang tanong, yung mga bagay ba na yun, tumutubo ba ng pera? No. That's why we keep on working, and bibili ng liabilities, wala nangyayari. Pag medyo nakaangat-angat, anong gagawin? Bibili ng sasakyan. Pero after that, ang sasakyan ba nagbibigay sa atin ng pera? Actually, depende. Pero mostly, hindi. Pag nakaluwag-luwag pa ng husto, magta-travel. Pag uwi, magtatrabaho na ulit. Until you don't notice it. 10 years ka pala nag-work, 30 years na nag-work, bakit wala pa rin nangyayari? I've met a lot of people like that. And only to find out that they are bringing their money in liabilities, not assets. Ngayon, paano naman ang financial statement of the rich? Paano to? Ang financial statement of the rich, ganun din. May income, expense, assets, and liabilities. But ang mayayaman, pag nagkapera ang mayayaman, nilalagay nila yun sa assets. Ano yung assets? Money-making machines. So, for example, ang tanong sa akin, karamihan, Pearl, I'm only a single income earner. I'm on law of singleness. Okay lang yan. Ang importante, unti-unti tayong gagawa para sa assets mo. Ngayon, ang gagawin mo, if you have extra money, ang gagawin mo sa extra money mo, don't buy liabilities yet. Ang gagawin mo sa extra money mo is for you to buy assets. Pag ikaw ay may single income, nagka-extra ka, nilagay mo sa asset, yung asset mo, pag-igihan mo talaga ng husto para kumita ng pera, pag yung asset mo nag-generate ng income, ang tanong, ilan na source of income mo? 2 na. Di mas marami ka ng pera ngayon. Pag mas marami ka ng pera, more likely, mabibigyan mo ba yung asset mo ng another pera? Yes. And pag tumulong ulit ng pera yung asset mo, ilan na source of income mo? 3 na. Hanggang maging 4, maging 5, hanggang dumating ang point na yung income mo mas mataas na kaysa sa expense mo. Ito pang malupit. Karamihan ng mga taong namimit ko outside the country ng mga nag-OFW, saan nila nilalagay ang pera nila? And ang common mindset natin, sa bahay. Ang dami kong kilalang ganyan. Pansinin mo, ang Chinese. Ang laki ng negosyo, ang liit ng bahay. Usually, ang negosyo nasa baba, yung bahay nasa taas. Ang Pinoy daw baliktad. Ang laki ng bahay, pero walang negosyo. So, para sa akin, guys, this could be a wake-up call. And sabi nga ni Mr. Robert Kiyosaki, if your house is your biggest investment, your life is in trouble. Actually, kaya naman natin talaga magnegosyo. It's just that, ang mindset natin, hindi tayo pinalaki para magnegosyo. It's now your time para magnegosyo ka. So, ibig kong sabihin, you have to invest on money-generating leverage asset. Hindi lang siya basta asset. Dapat, it's leveraging. Ano nga yung leverage? No work, pero with pay. Na pwedeng maging leverage yung negosyo mo. Ngayon, kung tatanungin kita, Pearl, I have money. Anong gagawin ko? Tatanungin kita, magkano kapital mo? Kung ikaw ay may 20,000 na ipon, saan mo pwedeng ilagay? Pwedeng tempura? Pwedeng barbecuehan? Kaya lang, ang tanong, bagay ba sa beauty mo? Ang ganda mo, ang gwapo mo, tapos nagpapaypay ka ng barbecue? Pwede naman. Kaya lang, may mas maganda pa, syempre. Kung ikaw may 50,000 pesos, pwede ka siguro mag-sari-sari store. Pwede naman, di ba? Kung ikaw ay may 100,000 pesos na ipon, sabihin natin pwede kang mag-small franchise. Pwede din.
Pero sabihin natin meron kang 300,000 pesos, pwede ka mag-internet shop. 500,000 pesos, water refilling station. At kung ikaw may 40 million pesos, magtayo ka na ng Jollibee. But, I will ask you, sa lahat ng negosyong nabanggit ko, where is the leverage business there? Ibig sabihin ng leverage, again, ito yung business na kahit wala ka, still it's earning. And money works for you. Sa lahat ng anim na binigay ko sa'yo, na mga negosyong ito, ang pinaka-leverage lang is the Jollibee. Ako na-experience ko mag-small franchise, na-experience ko mag-internet shop, na-experience ko mag-water refilling station, pero hindi siya leverage. Kaya for me, it doesn't suit me. Now, the only leverage here is the Jollibee. Magkano puhunan ni Jollibee? 40 million pesos. Ang tanong ko sa'yo ngayon, may 40 million pesos ka ba? Kung wala, ang next question ko sa'yo ngayon, how much do you have? And anyway, tanungin mo yung tao na nagpapanood sa'yo ng video na to kasi we have this concept of that you can earn leverage na maliit lang yung kapital mo. That's what we did, that's what I did, that's what most people did, and our organization has produced 10,000 millionaires already. So, I'm excited for you at i-contact mo yung tao na nagpapanood nito sa'yo. Again, thank you for watching. This is Pearl Hong, sending you love and light.